Hideout. Sabi po dito, verse 9, kami kapwa manggagawa ng Diyos, at kayo rin ang kanyang bukirin. Kayo rin ang kanyang gusalin, ay kayo rin ang gusalin ng Diyos. Verse 10, ayon sa kagandahang loob ng Diyos sa akin, inilagay ko ang pundasyon tulad ng isang mahusay na tagapagtayo. Iba man ang nagpapatuloy ng pagtatayo ng gusali, ngunit dapat maging maingat ang bawat nagtatayo. Verse 11, sapagkat wala ng ibang pundasyon maaaring ilagay maliban sa nailagay na wala ng iba kundi si Jesucristo. Verse 12, may nagtatayo na gumagamit ng ginto, pilak o mahalagang bato. Mayroon namang gumagamit ng kahoy, damo o dayami. Verse 13, makikilala ang uri ng gawa bawat isang araw ang paghuhukom sapagkat mahahayag sa pamamagitan ng apoy kung anong uri ng gawa ng bawat isa. Verse 14, kung ang itinayo sa bawat ibabaw ay pundasyon ay hindi nasusunog, tatanggap ng gantimpala ang nagtayo noon. Verse 15, ngunit kung masunog naman, mawawalan siya ng gantimpala, gayon man maliligtas siya, kaya lang para siyang nagdadaan sa apoy. Salamat sa salita. Let us pray. Tayo po ay manalangin. Panginoon, sa hapong ito kami po ay bubulog sa inyong paanan at aking pong hiling ang iyong pangunguna sa bawat isa sa amin. Sa bawat makikinig, panalangin ko po ang iyong patnubay na makatuon po kami sa iyong salita at mabigyan kami, Panginoon, ng aral at turo kung paano po namin ayusin ang aming mga buhay sa pagharap sa inyo at lalong-lalo na sa paglilingkod sa inyo. Tulungan niyo po kami, Panginoon, na maunawaan ng iyong salita at patuloy na maintindihan at maipamuhay namin ito. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Sa kada presidente or kada eleksyon na may maabot, igwasindang tigapod na political campaign. So, kumbaga, iyo ang matrensenda bilang sarong presidente. Si Bongbong, ang ginamit niya kang last na campaign ay unity. Unity ang ginamit niya. Si Digong, kamay na bakal. Pero ang kanyang ginibo, supigapod na belt. Na yun sumikat sa kanya yung belt. Ibig sabihin ng belt, magtayo ng mga building para ng mga infrastructure. Infrastructure, yan. So ngayon, ang topic natin ngayon ay kinuha ko doon sa build. Ayan. Na so magiging karpintero tayo ngayon, magiging construction worker, at magiging foreman ang ating pong usapan ngayon. Kinuha natin yan kung bakit build, kasi the church is a building, the physical building. Ano po? Kaya mapapag-aralan niya natin ngayon kung anong klase po tayong manggagawa sa harapan ng Panginoon. Kailangan po nating maintindihan yung mga bagay na ito, what kind of building materials we use to create a building. Ano ba ang ating ginagawa? Ano ba ang dapat nating itinatayo bilang isang mic? Pwede po bang papalit ng mic? When you build carefully, paying strict attention to the selections of materials. So naghahanap tayo ng material. Kung 'di ba yung nagpapagawa ng bahay, hindi basta-basta silang magpapagawa ng bahay kung hindi po sila handa. No? So there is a comparison made in God's word, and it appears in our passage today. Sa scripture, the life of the believer is compared to the building. Ang buhay natin bilang isang Kristiyano ay ikukumpara po ngayon sa building.
Kung mababasa natin yun, yung binasa doon. Now, ito ang tanong sa atin ngayong hapon. How can we have an spiritual building that will stand up to any test? No? Paano ba tayo magkaroon ng tinatawag na spiritual building? Paano ba natin itatayo ang ating sarili? No? Paano ba natin itinatayo ang ating sarili to build up na mag-stand up sa kahit anong unos ng buhay? Okay, number 1, tingnan natin. Build carefully. Pakilabas nga roon ng verse, sa verse 9 and 10. Sabi diyan sa verse 9 and 10, kami kapwa manggagawa ng Diyos, o 1 Corinthians chapter 3, kami kapwa manggagawa ng Diyos at kayo ang kanyang bukirin. Kayo rin ay gusali ng Diyos. So, inalimbawa dyan, inilagay tayo as a metaphor na tayo ay mga bukirin at tayo din ay mga gusali ng Diyos. So, the church is a living building. Ano, mga gusali. Ayon sa kagandahang loob ng Diyos sa akin, inilagay ko ang pundasyon tulad ng isang mahusay na tagapagtayo, iba naman ang nagpapatuloy sa pagtatayo ng gusali, ngunit dapat maging maingat ang bawat nagtatayo. So sabi doon, dapat maging maingat daw yung nagtatayo. Build carefully. No? Maging maingat. So, ang papa ko, nag-aayos din siya ng yung mga kahoy. Sabi niya sa kuya, ngayon, Noy, pag maputol ka ngaya kikahoy, kung maputol ka kakahoy, unang permi mong tandaan. Double the measurement. Measure twice. Sabi niya. Dapat measure twice, cut once. Yung para bang, dapat makaduwang bisis mong sukaton bago mo putulon. Ang importante, ang ibig sabihin niya, dapat maayos mo, maging careful ka na bago mo putulon, dapat sigurado ka na sa measurement. Totoo naman. Minsan sa buhay minsan nagiiro lang kita, nagigibo lang kita para sa Panginoon, pigigibo ta, garo namumuhay kita sa sarong Kristiyano na daing pakiaram or something with na parang hindi natin alam kung ano ang inilalagay nating mga measurements, so hindi natin ilalagay kung anong mga materials. So in our passage today, Paul encourages the Corinthian believers to build carefully. Kinakausap niya ngayon yung mga taga-Korinto. Alam niyo po kung bakit niya ito kinakausap? Kasi mayroong problema. Nag-aaway-away. Naghahanap sila ng katuwang. Ako ngaya kay Apollos, ako ngaya kay Pablo. Sabi ni Pablo, sino ba si Pablo? Sino ba si Apollos? Lahat lang naman kami ay manggagawa at kayo yung mga gusali. So we have an individual, mayroon kaming individual na trabaho para paayusin o ayusin ang gusaling iyon. So he then describes what a careful builder looks like. Sinabi niya po dyan kung ano yung ang maganda o the careful builder. There are two characteristics. Mayroon pong dalawang characteristic ang careful builder. Number 1, makikita natin dyan. Next, Ron. The characteristic of a careful builder works. Sa verse 9, sabi doon sa verse 9, kami kapwa manggagawa ng Diyos at kayo ang kanyang bukirin. So nagtatrabaho. Kung babalikan po natin ang verse 5 and 8, balikan natin yung verse 5. Sabi niya sa verse 5, sino ba si Apollos at sino si Pablo? Kami mga lingkod lamang ng Diyos na kinasangkapan niya upang akayin kayo sa pananampalataya kay Kristo. Ginawa lamang ng bawat isa sa amin ang tungkuling ibinigay ng Panginoon. Ako ang nagtanim, si Apollos ang nagdilig. Subalit ang Diyos ang
nagpatubo at nagpalago. Hindi ang nagtanim o ang nagdilig ang mahalaga, kundi ang Diyos, sapagkat siya ang nagpapatubo at nagpapalago. Ang nagtatanim at ang nagdidilig ay parehong manggagawa lamang, ang bawat isa ay tatanggap ng gantimpala ayon sa kanyang pagsisikap. Kami ka po ang manggagawa ng Diyos at kayo ang kanyang bukirin. So diyan, in-emphasize niya yung bukirin din. Pero ang sinabi niya, kami ni Pablo, ako si Pablo at si Apolos, lahat kami ay manggagawa lamang. No? But the builder, yung mga manggagawa ay nagtatrabaho. So parang ilalagay natin sa sitwasyon natin ngayon. We as the church, hindi lang po tayo ordinaryong miyembro, kayo po ay kasamang manggagawa. Hindi lang po si pastor ang manggagawa ng church. Kayo din ay siyang manggagawa. Hindi lang si pastor sana ang pumupunta sa mga misyon. Kayo din po ay mga manggagawa. No? Hindi lang po isang trabaho. Sa isang construction work, sa pinagtatrabaho na building, hindi lang po foreman ang siyang nagtatrabaho. No, marami pong tao ang involved sa building. Tama ba? May electrician, may plumber, may mason, may laborer, may carpenter, lahat po yan, may kanya-kanya silang trabaho. So in the same way, sa loob ng iglesia, we are the church building. Tayo ang nagtatayo and the individual member has the responsibility to build. Mamaya makikita natin kung anong klase ang inyong binibuild, kung anong klase ang inyong inilalagay. Kung inilalagay natin. So here, ina-explain sa atin ni Pablo that we are the laborers. We are the workers. And we are the building. The church is a God's building. So if we are to build, kung gusto po pala nating ma-build in our life, yung ating sarili, kung gusto daan nating maging maayos, that na mag-endure yung building na yan, maging maingat kayo sa inyong paggawa. Ibig sabihin, maging maingat kayo kung paano nyo itinatayo ang inyong buhay. Kung paano nyo pinapalago, kung paano nyo kinukongkrito ang inyong buhay. For any local church to endure, it must be built by God. Sino nga ang nagpagawa? Ang Diyos. Sino ang manggagawa? Tayong mga tao. No? Tayong mga tao. Ano ang plano? Kaninong plano? Sa Diyos. No? Mayroon na po tayong blueprint na tinatawag. May plano na. Bago magsimula magpatayo ng building, dapat may plano. Ngayon, ang hirap-hirap magpagawa ng building, Grabe ang hinihingi, mayroong engineering, lahat, daming requisitos bago makapatayo. Yung pagpapagawa ng building permit. So a building is only as good as the work that went into making it. Ibig sabihin, nagiging maayos ang building kung maayos ang mga nagtatrabaho. Nakakita na kayo ng mga substandard building? Maluya na nagtrabaho, maluya pa ang pundasyon, maluya pa ang pagkagibo. Kahit nga, actually, yan ngayon ang siyang pinoproblema ng ating gobyerno. Ang taas ng ang taas ng mga budgets ng mga buildings na ipinapatayo in the concrete, lahat ng mga daan, pero pag tingnan mo, substandard ang mga nailalabas. Why? Hindi maayos na trabahador at mahina din ang mga materialis na inilalagay. So, the half-hearted work results in a building that has a serious problem. Pag hindi nasa puso ang paggawa, sasabihin ko po sa inyo, may problema ang building. Kapag ang isang Kristiyano na nakasasabi natin na tayo ay manggagawa, we are the church building, at ikaw ay hindi gumagawa ng iyong responsibility or ng iyong gawain, may problema. Magkakaroon ng problema ang isang parte o isang pader ng church.
So ilagay natin ang bawat pader. Ilagay natin na there is a four corners or the four faces of ang church. Ang bawat four faces of the church na yan, eto, tayo po ay kasama sa bawat pader, sa bawat dingding. At kapag ang bawat isa sa atin ay hindi gumagawa and they're not careful sa paggawa, pwedeng bumagsak ang isang parte ng pader. In other words, sa loob ng iglesia, kapag mayroong pabayang mga Kristiyano at hindi maayos pag-build na isinasama nila yung kanilang sarili at hindi maayos ang trabaho o hindi maayos ang buhay, hindi maayos ang kanilang pamumuhay, hindi maayos ang kanilang ginagawa, mayroong kamaliang nakikita, pag itinapal mo yan sa church, itinapal mo yan sa pader, substandard yan. Yan ang magiging kamalian. Yan ang magiging kahinaan. So if a building has a support that is weakened, a good builder will seek to support the weak spot. Diba? Kaya baga, mailing nindo, may mga, pag sa mga foreman, mayroong mga tinatawag na inspector, tama? Pag nailing niya na substandard yan, pag nailing niya na maluya, maski na gibo na yan, ipapatibag yan. Diba? Talagang pigra-route yan kasi hindi nakasunod sa standard. So if support doesn't work, the part must be removed. Ayaw naman natin mangyaring i-remove. Nakakatawa, mayroong mga pastor, mayroong sabi-sabi, Pastor, ikaw ba'y bumibili ng miyembrong pasaway? Sabi, yun ang tanongan eh. Sabi nga, hindi mo nabilhin, ibigay na natin. Bigay na lang. O, pero alam ko wala namang pasaway sa Heirs of God. Tama ba? Wala naman. Walang pasaway. Wala kong itutulak sa inyo. May sisipain lang siguro. Joke lang. Wala po yan sa Heirs of God. Amen po ba? No? Bakit? Natuturuan tayo ng tama. Ang isang Kristiyanong pasaway ay hindi tumatanggap ng turo. Hindi rin tumatanggap ng koreksyon. At hindi rin nagpapasubmit. So pag hindi nagpapasubmit, kadalasan yan ang nagiging weakened spot ng church. No? Ibig sabihin nyo na nagiging kahinaan ng isang iglesia. So ito yung pinaka-idea ng ating pinag-aaralan ngayon. The health of a building is affected by the strength and integrity of its part. Ang kalakasan ng iglesia, ang kalusugan ng iglesia, nakadepende yan sa miyembro ng bawat isa. Or anong tawag nito? Sa ginagawa ng bawat isa. The question is, are we working a strong building? Are we working a strong building? Pangalawa, sabi dyan, a careful builder works. Pangalawa, a careful builder watches. Verse 10, tingnan natin verse 10. Sabi dyan sa verse 10, ayon sa kagandahang loob ng Diyos sa akin, inilagay ko ang pundasyon tulad ng isang mahusay na tagapagtayo. Iba naman ang magpapatuloy sa pagtatayo ng gusali, ngunit dapat maging maingat ang bawat nagtatayo. So hindi lang siya nagtatrabaho, but he watches and he takes carefully. He works carefully. No, pag sinabing he watches, tinitingnan niya ng maigi kung maayos ang pagkakagawa. Nakita ko mga nag-aasintada kang pigigiboy ni, pigbabantayan ko talaga. Kasi bakit ko pinagbabantayan? Baka niya ako sa putihon sa ng paggibo. Pero mailing mo, nagtitindidas sindaki nylon, hali duman pa sining dyan, tapos piglalaag ang mga hollow blocks, na pantay na pantay. May igwa kong nailing duman sa San Roque, igwa ng tindidang nylon, pero pagiling ko niya tagaro niya ako bakirig. So pader, minsan may mali siguro pakaubakan na mali, so pakalaag kang nylon na de. So a builder should be careful na kung paano siya maging careful, dapat watcher siya. Dapat para tayong mga inspektor. Para tayong mga inspektor. Ano ba ang ating i-inspect? Ano ba ang ating titingnan? Huwag mong tingnan yung iba.
ang tingnan mo, ikaw. Dahil ikaw yung parte na tatayo. No, titingnan mo yung sarili mo. Huwag mong titingnan yung mabuti, tingnan mo yung iba. Tingnan mo yung sarili mo. No, kung mabuti ka, umaayos kang materyales sa building ng church. Na, yun ang sinasabi diyan. But by God's grace, we are called in commission to do God's work. Lahat tayo may kanya-kanya. And we have the foundation. Walang ibang pundasyon na inilagay, kundi ang Panginoon. So sabi ni Pablo, nung panahon na yon, sabi niya, ako naglagay ng pundasyon sa inyo. No? Walang ibang inilagay kong pundasyon kundi si Kristo. Pero depende na yon doon sa mga susunod na ilalagay. Hindi ba't ang pinakamaganda ang pinaka nakakapagbigay ng lakas sa isang building ay ang pundasyon? No? Ginagastusan ang isang pundasyon. Sabi nga kung 5 building, kung 5 story, tama ba ko? Kung 5 story ang iyong plano, isang story niyan nasa ilalim. Ang isang story niya, ibig sabihin 5+1 ata. Ibig sabihin parang isang story, magiging pundasyon mo lang. Ano? Kaya akala natin yung mga nagsisitayuan na matataas, ang pundasyon niyan, napakalalim. Ano? Napakalalim. So, we laid the foundation, someone else building on it. Kaya we must be careful kung anong pundasyon or kung saan pundasyon tayo. But I believe, once na tinanggap mo si Kristo sa buhay mo, you have a good foundation. Because there is no other foundation na ibinigay sa atin kundi ang Panginoong Jesus. No? Kundi ang Panginoong Jesus. That is the big picture of this verse. So Paul stated that what we accomplish, depende na yun sa inilalagay natin. Sapagkat mayroon ng pundasyon inilagay na yung pinaka-foundation. Our responsibility is to build on that foundation with care. Mayroon ng pundasyon, tama? Sino ang pundasyon? Si Kristo. Depende na lang yun. We have the responsibility to build one another. Paano ba tayo pinagtatagni-tagni? No? Paano ba natin ikakabit yung ating sarili? Are we a weakened material? Or are we a strong material? Or are we a substandard material? Or we are a good material? Mamaya makikita natin yan. No? So a careful builder is very vigilant. Sabi nga kanina, sabi ko sa inyo, para tayong mga inspector. Ang inspector comes onto job sites to ensure that everything is being built carefully. Para daw tayo mga inspector. Paul is calling each one of us to be a building inspector. So hindi ka lang construction worker, hindi ka lang laborer, inspector ka pa. The building we are to inspect no other than is ourselves. Ulitin ko. The building we are to inspect no other than ourselves. Yung ating sarili mismo. Each person in a local church is part of the building and we build individually. Now, we build individually. Kaya nga, sabi ni Pablo, tinatawagan tayo na maging careful tayo kung paano natin inilalagay ang ating sarili. We watch, we observe, we pay careful attention to our work. Bakit? Because misleading beam or misleading mali yung pagkalagay, pwedeng bumagsak ang building. Tama ba? Kaya nga nung pakalagay nito, sabi ko, ano ang purpose, sabi ko, kang mga ano yung tawag nito? May mga bakal. Sabi ko, anong purpose na mga bakal dyan? Bakit sabi ko nilalagyan? Sabi niya, Pastor, yan ang pangpatibay. No? Kasi kung puro lang ngaya hollow blocks, baka ngaya bumagsak. So may mga parte at mayroong mga ginagawa. Misleading, putting materials to the building, there is a problem. Magkakaroon ng
problema. So to have a building that endures, we must have an action. We must be built carefully. Pangalawa, na kailangan nating maintindihan, build correctly. Kailangan tayo po magtayo ng maayos. No? Kailangan tayo ay magtayo ng maayos. Sa Amerika, nauso po yan, tinatawag na IKEA. Ang IKEA na yan, igwa sarong, garo digdi sa tuya, so sarong furniture, ang IKEA na yan, mabakal ka kansarong gigibon, malimbawa lamisa, pero ika ang ma-simbol. O ika ang ma-simbol. So kadalasan, ang nagbabakal, pag sindang nag-asa sa baba, nailalaag sa taas. No? Lalo na kung mga medyo madidipisil, kung mga cabinet na nagrabe ang partition. Diba? May sarong nagkwento na ang tinaw sa iyang step 1 to 50. O 1 to 50 ibig sabihin so pagkakasunod-sunod para ma-assemble sa wrong cabinet. Eh ang problema, nakaabot na siya sa 40 na mali so nailag niya sa pang-apat. So sa step 4 pa lang, mali so nailag niya, nasa 40 step na siya. Anong gigibuhon? Sabi niya, duwa nga yang inapot ko, ipagpadagos, maski mali. Or, rurong kabun ko giraray, balik ako duman sa bago. Yan ang pigasebo dyan na, build correctly. Actually, kitang mga Kristiyano, tinauan na kita kang Diyos kung paano ta ayuson ang satuyang buhay. Tama ho ba? May blueprint na kita. Naramdaman ko kay ito, subayaw ko, sabi ko, katibay magbasa kang bayaw ko kiplano, bako man siya nag-adal ki engineer. Dahi man nag-adal ki kuyang. Pero pag tinausaya kang engineer so plano, babasaho niya, aram niya na kung ano ang measurement kang poste, aram niya na kung ano ang measurement pasiring duman. Sabi ko, naadalan. Sabi niya, experience lang naman ngayon. Naadalan lang naman ngayon. Aram na ninda dahil sa indang urual daw na pigigibo. They build carefully. Bagamat alam nila ang plano, kung hindi sinusunod yung plano, wala pa rin. Diba? Ganon din po tayo. Kung hindi po tayo sumusunod sa salita ng Diyos, nako, ganon pa rin. We are not building correctly. No? We are not building correctly. So kailangan pong maintindihan natin that we need to build correctly. When we don't, the building becomes unusable. Paul acknowledges our need to build correctly and provides us with 2 guidelines. Ano po yung guidelines na yan? Number 1. Tingnan natin. Next. Ron, pagilagay. The guidelines na binigay sa atin to build correctly, we must have a correct fellowship. Sa verse 11, sabi na, tingnan natin dyan, verse 11. Sa verse 11, sapagkat wala nang ibang pundasyong maaaring ilagay, maliban sa nilagay na walang iba, kundi si Hesukristo. To build correctly, we must have a correct fellowship. Why does Paul brings up this here? Because there are people out there trying to lay a different foundation. Lalo na ngayon, na marami ng mga Kristo ang lumalabas. Maling Kristo, maling pundasyon ng nilalagay. In Galatians chapter 1 verse 6 to 9, tingnan ron, pagilagay mo nga ron. Galatians chapter 1 verse 6 to 9, ito yung pakasabi. Galatians. Nagtataka ako, ito sinabi niya sa mga taga-Galatia, yung ating pinag-aaralan na isa Korinto. Nagtataka ako kung bakit kayo dalinin yung tumalikod sa Diyos na tumawag sa inyo sa pamamagitan ng kagandahang loob ni Kristo at kayo'y bumaling agad sa ibang magandang balita. Diba? Ang totoo ay wala namang ibang magandang balita, kaya nga lamang may mga nanggugulo sa inyo at nagsisikap na baguhin ang magandang balita kay Kristo. Wrong fellowship, wrong teachings, wrong doctrine. Pag mali ang doktrina, mali ang resulta.
Pag mali ang aral, mali ang resulta. Pag mali ang doktrina, mali ang pamumuhay. Sasabihin ko po sa inyo. Kaya nga, tinuturuan tayo sa discipleship, dapat ayusin natin yung doktrina. Kaya marami ang nalilito sa doktrina. Hindi alam kung ano ang Trinity. Pag tinanong sila, alam niyo ang Trinity, paano kung ang nagsabi sa iyo ay oneness? At sila ay magagaling magpaliwanag ng kanilang pagiging oneness. At ikaw na Trinity, hindi ka marunong magpaliwanag ng Trinity. E di hula na. Aba? So sa madaling sabi, we need to build correctly, we must have a correct fellowship, we must have a correct doctrine, we must have a correct teaching. Ngayon, nag-aaway-away. Lalong-lalo na sa tinatawag nating, mayroon ngayon, yung tinatawag na the so-called strange fire. No? Nawala yung Holy Spirit sa mga Baptist. Kasi daw, hindi sila nagsasalita sa iba't ibang wika. Marami ngayon ang nag-aaway-away. But we need to build on the foundation. No? We need to follow the instructions of the Word of God. Hindi tayo mapapawala kung susunod tayo sa plano ng Diyos. May inilagay ng foundation, may inilagay ng turo, which is the Word of God. Ang nagkakamali lang kapag mali ang pagkaunawa sa salita ng Diyos. Kaya sabi niyan, nagtataka ngaya ako kung bakit ngaya kayo parang you turning away from the different gospel. Those who teach the different foundations are the enemies of Christ. Ulitin ko. Ang nagtuturo ng hindi totoo patungkol kay Kristo are the enemies of Christ. Are the enemies of Christ. Or pwede natin tawagin silang, they are the false teachers. If we are going to build correctly, we must have a correct fellowship. Pangalawa, we must have a correct foundation. Walang ibang pundasyon. Ano? Kailangan maayos yung fellowship natin, maayos yung teaching, maayos yung doctrine, maayos yung pundasyon. Maayos ang pundasyon. For no other foundation can anyone lay that which is laid, which is Jesus Christ. No other foundation will do. This is the rock upon which we establish our lives. Kaya nga may example ang Panginoon, ano? Yung bahay na itinayo, yung isang nagtayo sa buhangin at nagtayo sa bato. Yung bato na yon emphasizing to Jesus Christ. Yung buhangin na yon emphasizing sa hindi totoong rock o hindi totoong foundation. Pag maayos ang foundation mo, pwedeng maging maayos ang building mo. Maging maingat ka lang kasi baka hindi ka maayos na materialis. No? So we must build correctly, and that means we build on the foundation of the Word. So action number 1, we build carefully. Pangalawa, we build correctly. Pangatlo, we build competently. Ayan, pangatlo, build competently. Verse 12 to 13. Sabi diyan, may nagtatayo na gumagamit ng ginto, pilak o mahalagang bato. Mayroon namang gumagamit ng kahoy, damo o dayami. Makikilala ang uri ng gawa ng bawat isa sa araw ng paghuhukom sapagkat mahayag sa pamamagitan ng apoy kung ano ang uri ng ginagawa ng bawat isa. When we build, we must be careful to ensure that we have everything we need to complete. Sa pagtrabaho, kang building, dapat kumpleto ka. Ano? Sa pagpagibo, dapat kumpleto. Yan, next. Yan. You need to choose materials. Sa pagpagibo, kung competent ka sa pagibo, dapat aram mo na kumpleto ang materials na pagpapagibo. No? We need to ensure, if we are going to build competently, there are two choices na kaipuhan tang gibuhon. Choose
our materials. Sa verse 12, anong materials ang ginigibo mo o pigagamit mo? May tulong, kaya po dyan ay may dua. Una, may nagtatayo na gumagamit ng ginto, pilak at mahalagang bato. Mayroon namang gumagamit ng kahoy, damo at dayami. So what materials we use, we can build carefully, correctly, but without the right material, matatapos po ang arungindo na bako man giraray maayos. The best buildings have the best materials. Lala ko, nahiling ko sa Facebook. Pakilagay nga, Ron, ng picture. Pakilagay nga, Ron, ng picture. Sabi ko, hain daw ang problema kayan. Nailing din do? Nailing din do ang problema? Ha? Anong problema? Warang pustisa. Pero aram nindo kang panahon, wala man talagang pusti. Pero mga rocks ang kanilang kaya na pinagarog-arog kayo ni. Kailing kong building na arog kayan, na warang pusti sa gilid, sa tahaw, wara pang pinto o wara pang anong tawag niya, bintana. There are two categories na ginagamit. Pinatitingnan ko lang yan sa inyo. Pero minsan, punta tayo doon sa material. There are two materials or two categories of material we use as we build our spiritual building. Lagay ko sa atin ha. The gold, silver, the precious stones, the wood, hay, and straw. Here is the really important thing about spiritual works. The quality of our works can only be known by us and by the Lord. Kailangan pong malaman ninyo ang kalidad ng inyong mga materyales. Tingnan po natin. Pakilagay ron. What happens to wood, the hay, and the straw when it is put into the fire? Masusulo. What happens to gold and silver? Purified. What happens to precious stones? Mainit lang siya, pero mananatiling precious. Yun ang pagkakaiba ng mga materialis na ginagamit. Sa ating buhay, makinig kayo ha, sa paglilingkod pala natin sa Diyos at sa ating pamumuhay bilang isang Kristiyano, mayroong mga Kristiyanong dayami, mayroong mga Kristiyanong kahoy, mayroong mga Kristiyanong, ano nga po doon? Mga madaling masulo. Pero may mga Kristiyanong pigapod na gold, may mga Kristiyanong pigapod na silver, may mga Kristiyanong precious. No, may mga Kristiyanong precious. Tingnan natin sa verse 13. Sabi diyan sa verse 13, makikilala ang uri ng gawa ng bawat isa sa araw ng paghuhukom, sapagkat mahayag sa pamamagitan ng apoy kung anong uri ang ginawa ng bawat isa. So in other words, dadaanin ang ating pag-build, ang ating buhay sa pamamagitan ng apoy. Nako, ito ang magiging tanong. Ano ang gamit mo ngayong materyales? Pwede mo bang may pagmayabang sa Diyos na yan ay gold, na yan ay silver, na yan ay precious? No? What happens to wood? It burns up. What happens to gold? It's purified. What happens to precious stones? Nothing. So sinasabi dito ni Pablo that one day we are going to know the quality of our works.
malalaman pala dito yung kalidad ng ating mga trabaho. No? Pangapat, build conclusively. Para mag-endure ang ating building, we need to build conclusively. So when we build, it is always good to have a plan. Kayo ba ay nagplano na sa inyong buhay espiritual? Nung ako ay nagpasimula bilang isang Kristiyano, tiningnan ko ang aking sarili 10 years after. Naglagay ba kayo ng goal sa buhay nyo sa pagiging Kristiyano? Sabi ko nung ako ay nakakilala sa Panginoon at sinabi sa akin ng isang pastor, Ron, sa tingin mo, after 10 years, ano ka na bilang isang Kristiyano? Napag-isip ako doon. Oo nga, ano? Ano ako? Sabi ko sa kanya, pwedeng maging preacher ako, pastor? Pwedeng maging singer? Or pwedeng maging evangelist ako? Yun ang aking goal. Yun ang pwede kong ilagay na plano. Tinanong nyo ba sa sarili nyo? Ilang taon na kayo mga Kristiyano? Sino nakasampu na? Nakasampu. 10. More than 10. More than 10. Nilagay nyo ba ang inyong sarili 20 years before? Ano na ako? No. Ako 25 years na sa pagiging Kristiyano. Pero kung babalikan ko ang aking buhay, ang dami na palang nangyari sa buhay ko na pangyayari yung ibinigay kong plano sa Diyos na pinangyari ng Diyos na plano niya rin pala. Sinaimin, Lord, pinangyari mo yung aking naisin na nais mo din pala para sa buhay ko. Okay, let's set. Mag-set tayo ng goal. 5 years from now. Anong klaseng Kristiyano ka na? Nawara na sa church? Naglipat na kay ibang church? Or naging pastor ka na? Or nakaagom ka na bako Kristiyano? Or naglilingkod ka na? Ingat po kayo sa ginagawa niyong pag-build. Sasaraon kamo kang Diyos. Iaagi kita sa kalayo. No, aagihon kita sa kalayo. So when we build, it is always good to have a plan. We need to have a goal, a guidelines that determines our building. Naalala ko, may sarong, nagiring kami na Ron, may sarong na-scam na vlogger, no? 8 million na nagastos niya. Pagbalik niya sa site kan sa iyang pagibuhan, kalot pa sa nakang daga. So ano nga pod kayan, so nagigibo kang kontraktor. 8 million na so ginastos. Pero sabi niya, halos hindi pa nga ni siguro 2 million so gastos duman. Binayaan na siya. Bakit? Hindi mapagkatiwalaan yung mga pinili. No? The same thing with sa atin. Lalong-lalo na mga kapatid, hindi magiging maayos ang pagkakaroon natin ng magandang building in the spiritual kung ang kasakasama mo taga-sira ng building. Kung talagang hindi naman talaga sila kasamang nagbibuild. Ano ba ang magandang kasama? Ano ba ang magandang kasama sa pag-build ng building ng ating spiritual? Ay, siyempre, kampo Kristiyano. Yung mga totoong Kristiyano at maayos gumawa ng kanilang building. Tama ho ba? Pero kung ang paradimulis, aram niyo mga paradimulis na Kristiyano? Na maski buhay ninda day na ayos,
O yan mga para-demolish yan ng mga Kristiyano. Garo gusto siya ng tagaraot. Ano? Dainanggad ka mo magsabay sa mga arog kaiyan. Bakit? There is an outcome. Kapag kung maayos pa lang ang pigagamit ng materials, there is an outcome. Dalawang outcome yan. Okay, tingnan natin doon. Pagilagay nga. May dalawang outcome. The two possible outcomes, either you will receive a reward. O verse 14, tingnan natin. Sa verse 14. Sabi diyan sa verse 14, kung ang itinayo sa ibabaw ng pundasyon ay hindi masunog, tatanggap ng gantimpala ang nagtayo. O, ganda no? Verse 15, ngunit kung masunog naman, mawawalan siya ng gantimpala. Gayunman, maliligtas siya, kaya lang ay para siyang nagdaan sa apoy. Mamaya, maganda yon, magandang usapan na to. Ano? So the first outcome, receive a reward. Kung maayos, kung precious stones, kung gold, kung silver, ang ating ginagamit. Paul is still talking about building the foundation of Jesus Christ. Every believer has the same foundation. Makinig, sabi ko sa inyo, God enabled us to serve. At binigyan tayo ng lahat ng kapasidad na gamitin ang lahat na mayroon tayo to build our spiritual building. You have the spiritual gift, you have the Holy Spirit, you have the Bible, you have the Christians community, you have the church. Wala kang hahanapin, walang kulang, walang labis, walang kulang na materyales. Tama po ba? Lahat tayo binigyan. You have the spiritual gift, you have the Holy Spirit, you have the Bible, you have the community of the believers. It depends upon us on how we build. Pero walang kulang sa materialis, kapatid. Walang kulang. Yun nga lang. Ito ang sinasabi natin. Alam nyo po kung ano ang mga sinasabing dayami? May spiritual gift pero hindi ginagamit. May kakayahang magsalita o may kakayahang mag-share ng gospel pero hindi ginagamit. Ang tawag niyan, dayaming Kristiyano. No? Masusunog talaga. Kaya baga sabi ng ilan, tama yung sabi niyan, kung ang gift mo hindi mo ginagamit, ibibigay yan sa iba. Kaya yung iba nagiging multi-gifted, sabi ni Pastor J. Kasi hindi mo naman ginagamit eh. Aba, kung ako nagbigay sa'yo, alam mo ba, binigyan kita, na hindi mo naman ginamit, sasabihin ko, pwede bang akin na yung gamit ko? Hindi mo naman ginamit eh. At ibibigay ko doon sa karapat dapat na bigyan na magagamit ang aking gamit. So that means na ang Diyos pala, bilang Kristiyano tayo ngayon at gumagawa, hindi lang po siya parang hinahayaan tayo. Nakatingin ang Diyos sa atin. Nakikita nyo? Nakatingin ang Panginoon sa atin sa bawat ginagawa natin at kung anong materialis ang ginagamit natin sa ating buhay. Every single one of us can build with a gold, silver, and precious stones. Tama ba? Ano ba ang gold? Ano ang gold sa atin? Silver. Anong materialis ang mayroon tayo niyan? Bible. Fellowshipping. Tama? Worship. Meditations. Lahat yan is a gold and silver. Diba? Evangelism, mission, lahat yan is sa gold and silver. And the precious stones. Question, are you working in God's vineyard? Ginagamit po ba natin ang ating mga precious stones? Ginagamit po ba natin ang ating mga spiritual gift? Ginagamit po ba natin ang ating buhay
Saan natin ginagamit ang ating mga sarili? Hindi po madali. No? Once our works have been evaluated, there will be some that have burned. Kailan ito mangyayari, mga kapatid? Kailan mangyayari? In the judgment seat of Christ. No, in the judgment seat of Christ. Tingnan niyo po, sabi diyan sa verse 14. Ngunit kung masunog man, verse 13, makikilala ang uri ng gawa ng bawat isa sa araw ng paghuhukom. Hindi ba't mayroon tayong tinatawag na Bema Judgment? Tama ba ako? Alam niyo ba ang Bema Judgment? Sino nakapakinig? Sino sa eschatology natin? Ibabalik ko kayo ha. Ang Bema Judgment is different to the judgment ng mga unbeliever. Ang Bema Judgment ay paghuhukom sa mga Kristiyano. Huhukuman tayong mga Kristiyano, tayong mga mananampalataya, pero ang paghuhukom doon ay hindi paghuhusga. Hindi paghuhusga yun. Hindi katulad ng the Great White Throne Judgment. The Great White Throne Judgment, babasahin sa kanila yung mga karumal-dumal nilang kasalanan. Kayo hindi na po, because there is now no condemnation to those who are in Christ. John chapter 8 verse 1. Pero, makinig kayo. And the Bema Judgment, hahatulan tayo sa ginawa mo dito. Ano bang gamit mong materyales? Dadaanin yan kung dayami ang ginamit mo. Ang ibig kong sabihin, kung ikaw naging Kristiyano, wala kang ginawa sa ministeryo, walang reward. Nasunog lahat sa harapan ng Diyos ang ginawa mo. Yung may dala-dala kang, makita nyo ha, yung may dala-dala kang materyales, tama, tapos ipaparaan sa apoy na sunog. Hindi ba't nakakahiya sa harapan ng Diyos? Tama ba ako? Yung akala mo, may reward ka, pero wala palang reward. Bakit? Hindi precious, hindi gold, hindi silver. How do we build with the right materials? The works that do not burn serves as the basis for our reward. When we knowingly and intentionally violate the scripture, those works will burn. Ulitin ko, Kristiyano, lahat ng ginawa mo nang ikaw ay maging Kristiyano, that is your materials. Ulitin ko ha. Simula nang ikaw ay tumanggap sa Panginoon, ang ginawa mo the starting day ng pagiging Kristiyano, that could be your materials. At ihaharap natin yan sa Diyos. At ang Diyos ang magpo-purify ng fire. Because God is our consuming fire. At doon titingnan kung piki na materyales o magandang materyales. Kapag nasunog, walang reward. Kapag hindi nasunog, may reward. Kaya maging maingat po tayo. No? So when we live act in accordance with the Word of God, those works will endure. Ang ibig sabihin, kung sumusunod lang tayo sa plano, tama, may plano? Conclusive eh. Kapag may plano, sumusunod ka sa plano, walang mangyayari, hindi masusunog yon. Anong plano ng Diyos? What is the plan na ibinigay sa atin? What is the blueprint na ibinigay sa atin? The Word of God. Ang blueprint na ibinigay sa atin, walang iba, kundi ang salita ng Diyos. Pag sumuway ka, dayami yan.
na trabaho. Pag sumunod ka, precious yan na material. Naintindihan nyo na ako? Kung rebellious kang Kristiyano, dayami ang gamit mo. But you are an obedient Christian, precious gold ang iyong materialis. So when we build gold, silver, and precious stones, those works will endure the fire and will be rewarded. That is our motivation. There is another outcome. Suffer loss. Diba? Verse 15. Tingnan natin sa verse 15. Andiyan ba yan? Ngunit kung masunog naman, mawawalan siya ng gantimpala. Yes, mawawalan ka ng gantimpala, pero ligtas ka ba? Ligtas ba? Yes, ang sabi niya ni Pablo. Anong sabi ni Pablo? Anong sabi niya ni Pablo? Ngunit kung masusunog naman, mawawalan siya ng gantimpala, gayon man, maliligtas siya. O, yan ay pagpasalamat mo. Maliligtas siya. Kaya lang ay para siyang nagdaan sa apoy. What about those works? Burn. Does it mean that they are lost? No. Because we are all safe. Ang kausap niya po dito, hindi mga non-Christians. Kristiyano ang kausap dito ni Pablo. So in other words, sinisecure ni Pablo that you are in the good foundations. Ligtas ka na. Yan nga lang, hindi maayos ang iyong pag-build ng iyong spiritual life. No? So the only people present at the Bema judgment, walang iba kundi tayo mga Kristiyano. Kailan ba mangyayari yan? Kailan mangyayari ang Bema judgment? Kapag nag-rapture. Alam niyo po ba na anytime soon darating ang rapture? Anytime soon. Oo, anytime soon. In the twinkling of an eye. Baka, kung ngayon ako ay nag-i-speak, baka nawala na kayong lahat, ako ay naiwan. Kaya ingat kayo. Every day is a possibility to the rapture. Baka dahil naabutan kang kasal ni Jake. Sayang kang gastos, Jake. Baka dahil naabutan ka November. No? Therefore, the person mentioned in this verse is all Christians, believer. It is the works that are evaluated, not the salvation. Okay. Ang sinasabi dito ng Panginoon, makinig kayo. Ang sinasabi dito ng Panginoon na pinag-uusapan natin, hindi kaligtasan, kundi ang ating paglilingkod. Ang ating ginagawa bilang mga Kristiyano. So we are not eternally lost because salvation cannot be lost. However, mawawala yung reward. Sabi kang iba, okay lang. Ang importante, ligtas. If our works are burned, we suffer loss. Loss of what? Loss of reward. However, we are still saved. Do I right? Saved pa rin tayo. It is possible to stand before the Creator of the universe and know that we are wasted the gift, we are wasted our talents, we are wasted our abilities. May saro duman sa parable of the talents. Ano yung parable of the talents? Yung 5,000, binigyan niya, anong ginawa? Pinagyabong yung 5,000. Nanagana, kumita ng doble. Yung isa 3,000, pinagyabong niya, kumita ng doble. Yung binigyan niya ng 1,000 na sa nangani, linaog sa daga, nilubong, day ginamit. Sabi niya, tagagamitin ko an.
O ni nga ya Lord, 1,000 manggiraray. Sabi ka, araman sabi kang kagurangnan, tamad ngayon niyo. Tamad. Maugma ka mo pag tinaraman ka mo kang Diyos na tamad. Pwedeng sa pag-ampang ta sa kagurangnan, mamamati mo ang word na tamad. Hindi ko po alam sa inyo. Pero ako, ayaw kong humarap sa Panginoon na dayami ang hawak. Ulitin ko. Magkakaiba tayo, but I encourage you. Tingnan nyo yung sarili nyo. Huwag po kayong haharap sa Diyos in the Bema judgment an empty-handed. Pag sinabing empty-handed, ang daradara mo, basura. Na pag sinulo kang Diyos, nawara kang makukuang reward, makasupog po ito. Sa ako yan, sinda, nagre-recognition, diba? Ngayon, first honor, Bro Melvin Yuson, ikauto sa gilid, tagapalakpak sana. Diba? Tapos kapos sinda may reward, ikayaon sa nasa gilid. Total nga save man ako. Makasupog mga tugang. Kaya ngunyan pa sana, gamiton tabi nindo, ang sa indong give, ang abilities na tinausindo kang kagurangnan, para dakol na reward ang makuha mo sa langit. Amen po ba? Huwag yung kaisipan na, okay lang, save na ako. Sigurado ka ba na save ka? O baka doon sa kung hindi ka pa save. Aba? Ang pinaka-importante, tinawan ka kay abilidad, tinawan ka lahat ng kapasidad, gamiton mo para sa Panginoon. Okay, sabi dito, last na lang. Only one life will soon pass. Only what's done for Christ will last. Ang isang buhay natin, lilipas yan. Pero hindi kukupas at lilipas ang ginawa natin sa Panginoon. Pagpalain po ang bawat isa sa atin. Who is our promise keeper? Walang iba kundi ang Diyos. Walang iba kundi ang Diyos. Kailangan sila po muna ay maialay sa Diyos. Kailangan matanggap po nila ang blessings ng Diyos. As children go older, marami po ang sa kanila ay nag-e-impluwensya. Kailangan munang Diyos muna ang mag-impluwensya